Magandang araw sa inyong lahat. Mangyaring makinig kayong mabuti. Alam nyo ba na 89% o 89% ng mga tao na nasa edad 65 pataas ay kasalukuyang nakakaranas ng unti-unting paghina ng lakas ng kanilang mga binti. At ang nakakatakot dito, ang karamihan sa kanila ay walang kamalay-malay na sila ay isang tumba na lamang ang layo mula sa tuluyang pagkawala ng kanilang kalayaan sa pagkilos habang buhay. Ang impormasyong ito ay may potensyal na iligtas ang inyong buhay. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na matagal nang nangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Kung napapansin ninyo na ang inyong mga binti ay tila humihina kung ang pag-akyat sa hagdanan ay nagmumukhang mas mahirap gawin o kung kayo ay napapakapit na sa mga kasangkapan sa bahay o furniture upang makatayo, pakiusap, manatili kayo sa akin sa susunod na 12 minuto. Ito ay dahil ibubunyag ko ang 7 sustansya na may potensyal na maibalik ang lakas ng inyong mga binti, puksain ang mga nakakatakot na pulikat sa gabi, at tulungan kayong maglakad ng may kumpiyansa muli. At anuman ang inyong gawin, siguraduhing huwag ninyong palalampasin ang numero 1. Ang kakulangan sa sustansyang ito ay nakakaapekto sa 94% ng mga nakatatandang mamamayan at ang pagtugon dito ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng malayang paglalakad o ang sapilitang paglipat sa isang home for the aged matapos ang isang matinding pagbagsak. Gusto kong simulan ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyo ng isang bagay na mas personal. Gaano nakatagal mula noong huli kayong tumayo mula sa isang upuan at nakaramdam ng buong katatagan, yung tipong hindi gumigewang, hindi mahigpit na kumakapit sa patungan ng braso o armrest, at wala ni anumang sandali ng pag-aalinlangan kung saan tinatanong ninyo ang inyong sarili kung kakayanin ba kayong suportahan ng inyong mga binti. Mayroong milyon-milyong mga nakatatandang mamamayan dito sa ating bansa at sa buong mundo na ginawa ng isang pang-araw-araw na eksperimento ang simpleng akto ng pagtayo. Narito ang isang bagay na hindi sasabihin sa inyo ng karamihan sa mga medikal na propesyonal. Hindi ito simpleng tungkol lamang sa pagtanda. Kung pipiliin ninyong ipagwalang bahala ang mga senyales na ipinapadala ng inyong katawan, ang mga resulta ay maaaring maging mapaminsala. Ang inyong katawan ay nagtatangkang makipag-usap sa inyo sa isang desperadong paraan. Nais kong ilarawan ninyo sa inyong isipan si Lola Rosa, isang lola na 74 taong gulang mula sa Quezon City. Bago lumipas ang 6 na buwan, siya ay isang individual na may sariling kakayanan at aktibo na nag-aalaga sa kanyang mga apo 2 beses sa isang linggo. Isang Martes ng umaga, tumayo siya upang sagutin ang telepono, ngunit bumigay ang kanyang mga binti at siya ay bumagsak sa sahig dahil dito. Matapos ang 3 buwan ng pagpapagaling mula sa nabaling balakang, siya ngayon ay nanginginig sa takot sa tuwing siya ay gumagalaw nang wala ang kanyang walker. Ayon sa mga doktor, ito raw ay simpleng malas lang at isa lamang sa mga bagay na karaniwang nangyayari kasabay ng edad. Gayunpaman, ang katotohanan ay nabigo silang makita ang tunay na dahilan. Walang kinalaman sa kamalasan ang pagtumba ni Lola Rosa. Ang kanyang katawan ay sumisigaw na humihingi ng tulong
sa loob ng ilang buwan, nakakaranas ng mga sintomas tulad ng panghihina ng binti, mga pulikat sa gabi, at mga problema sa balanse na ipinagwalang bahala ng lahat kabilang ang kanyang doktor bilang normal na pagtanda. Ito ang huling babala na ibinigay ng kanyang katawan. Sa puntong ito, bago tayo magpatuloy, kailangan kong gawin ninyo ang isang gawain para sa akin. Magsagawa ng mabilis na pagsusuri sa sarili o self-evaluation sa sandaling ito. Kaya nyo bang panatilihin ang inyong balanse habang nakatayo sa isang binti sa loob ng 10 segundo? Nagiging kinakailangan ba para sa inyo na hilahin ang inyong sarili pataas gamit ang hawakan o handrail kapag kayo ay umaakyat ng hagdan? Nakaranas na ba kayo ng mga pulikat sa binti na naging dahilan upang magising kayo sa kalagitnaan ng gabi? Nakakaramdam ba kayo minsan ng pangingingle o pamamanhid sa inyong mga paa? Kung ang sagot ninyo ay oo sa alinman sa mga tanong na ito, kayo ay isa sa milyon-milyong mga senior citizen na ang katawan ay nagdurusa mula sa matinding kakulangan ng mahahalagang sustansya na kinakailangan para sa pagpapanatili ng lakas ng inyong binti, panatilihing matatag ang inyong balanse, at preserbahin ang inyong kalayaan. Bago tayo magsimula, lubos kong pasasalamatan kung maaari ninyong sabihin sa akin kung taga saan kayo ngayong araw. Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung meron kayong anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling itanong ang mga ito. At kung nanonood kayo sa mismong sandaling ito, nais kong malaman na sumasang-ayon kayo sa akin. Mayroon akong sasabihin na maaaring ikagulat ninyo. Sa kabila ng katotohanan na ang komunidad ng medisina ay may kaalaman sa mga kakulangan sa bitamina na ito, sa loob ng ilang dekada narito ang issue. Upang gamutin ang kakulangan sa bitamina, walang inireresetang gamot na malaki ang kikitain. Dahil dito, ang mga doktor ay nagbibigay ng mga gamot sa sakit, mga pamparelax ng kalamnan o muscle relaxants at therapy sa balanse upang gamutin ang mga sintomas sa halip na tugunan ang pinag-ugatan ng kondisyon. Ginagawa ito habang ang inyong katawan ay patuloy na humihina mula sa loob palabas. Ngunit ano ang mangyayari kung kaya ninyong solusyonan ang totoong issue? Ano ang gagawin ninyo kung kaya ninyong ibigay sa inyong katawan kung ano mismo ang matagal na nitong inaasam at pagkatapos ay panoorin habang bumabalik ang lakas ng inyong binti, bumubuti ang inyong balanse at nagsisimulang maglaho ang inyong takot sa pagtumba? Hindi maikakaila ang katotohanan na ang inyong mga binti ay isang napaka-komplikadong makinarya. Ang bawat hakbang na inyong ginagawa ay nangangailangan na ang inyong mga kalamnan, ugat, buto at mga daluyan ng dugo ay gumana sa perpektong pagkakatugma sa isa't isa. Ang pag-urong o contraction ng mga partikular na kalamnan ay ipinapaalam ng utak sa pamamagitan ng paghahatid ng mga elektrikal na senyales sa mga daanan ng ugat. Kinakailangan na ang mga buto ay sapat na matibay upang makayanan ang puwersa na ibinibigay ng mga kalamnan na iyon. Ang oxygen at mga sustansya na kinakailangan para gumana ang anumang bagay ay inihahatid ng mga ugat ng dugo o arteries. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang tamang paggana ng bawat isa sa mga sistemang ito ay nakadepende sa pagkakaroon ng mga partikular na bitamina at mineral.
sa oras na kahit isa lamang sa mga sustansyang ito ay bumaba sa kinakailangang antas, ang buong sistema ay nagsisimulang bumigay. Kung susubukan ninyong magmaneho ng isang sasakyan na kulang ng isang mahalagang piyesa, ito ay magiging mahirap. Maaaring makalusot kayo ng panandalian, ngunit sa madaling panahon o huli, mayroong titigil sa paggana ng maayos. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa unang sustansya na talagang kinakailangan para sa lakas ng binti. At ito ay isa na ang karamihan sa mga nakatatanda ay matagal ng kulang nang hindi man lang nila nalalaman. Ito ay ang vitamin D. Siguradong narinig na ninyo ang tungkol sa mga benepisyo ng vitamin D para sa kalusugan ng buto. Ngunit ang malamang na hindi sinabi sa inyo ng inyong doktor ay ang vitamin D ay kinakailangan para sa tamang paggana ng inyong mga kalamnan o muscles. Ang mga vitamin D receptor ay naroroon sa bawat hibla ng kalamnan sa inyong mga binti. Sa madaling salita, ang mga receptor na ito ay parang maliliit na switch na nag-a-activate sa kakayahan ng inyong kalamnan na kumilos ng may puwersa at lakas. Kung hindi kayo kumukonsumo ng sapat na dami ng vitamin D, ang mga switch na iyon ay mananatiling nakapatay at ang inyong mga kalamnan ay hindi makakabuo ng puwersa na kinakailangan para kayo ay makatayo, makapaglakad, nang may kumpiyansa o mapigilan ang inyong sarili kung magsimula kayong matumba. Ang sitwasyon ay nagiging labis na nakakabahala para sa mga senior citizen. Ayon sa mga natuklasan ng isang pag-aaral, 10% ng mga tao na nasa edad 60 pataas ay may mga antas ng vitamin D na mababa sa inirerekomendang saklaw para sa paggana ng kanilang mga kalamnan. Sa 77% ng pagkakataon, kapag pumunta kayo sa palengke, magsimba o maglakad sa inyong barangay, mapapansin ninyo na higit sa 3 sa bawat 4 na matatandang nakikita ninyo ay naglalakad na may mga kalamnan na epektibong gumagana sa kalahati lamang ng kapasidad nito. Ang pinakamalungkot na aspeto ay habang tumatanda kayo, ang inyong balat ay magiging hanggang 70% na mas hindi epektibo sa paglikha ng vitamin D mula sa sikat ng araw. Kahit na nakatira kayo sa isang mainit at maaraw na lugar tulad ng Pilipinas, posible pa ring hindi kayo nakakakuha ng sapat. Ngunit mas lumalalim pa ito. Ang mga natuklasan ng isang pag-aaral ay nagpakita na ang mga nakatatandang may hindi sapat na antas ng vitamin D ay 78% na mas malamang na makaranas ng pagtumba kaysa sa mga may sapat na dami. Isipin ninyo iyon, halos dinodoble ninyo ang panganib na matumba ang uri ng pagtumba na maaaring tumapos sa inyong kalayaan habang buhay kung kayo ay kulang sa vitamin D. Nais kong ikuwento sa inyo ang tungkol kay Mang Jaime, isang retiradong pulis na 52 taong gulang. Dahil sa pagkadismaya kaya bumisita sa akin si Mang Jaime. Anuman ang kanyang gawin, ang kanyang mga binti ay laging pakiramdam na mahina at hindi maasahan. Sa kabila ng katotohanan na siya ay nag-eehersisyo at sinusubukang panatilihin ang kanyang tikas. Bukod sa pagkakaroon ng MRI at physical therapy, bumisita na siya sa 3 magkakaibang doktor. Sinubukan na niya ang lahat. Lahat sila ay hindi matukoy kung ano ang problema. Sa huli, nagsagawa ako ng isang masusing pagsusuri sa dugo at doon lumabas ang sagot.
18 nanograms per milliliter lamang ang dami ng vitamin D na mayroon siya. Para ilagay iyon sa perspektibo, iyon ay itinuturing na kulang. Upang makamit ang pinakamahusay na posibleng paggana ng kalamnan, gusto nating makita ang mga numero sa pagitan ng 40 at 60. Matapos ko siyang simulang painumin ng pang-araw-araw na dosis na 4,000 international units o IU ng vitamin D3, tinawagan ako ni Mang Jaime na halos naiiyak sa loob ng unang 6 na linggo ng gamutan. Inilarawan niya ang pakiramdam sa kanyang mga binti na parang may nagbukas muli ng ilaw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niya ang kumpiyansa at kawalan ng takot habang gumagalaw. Ang panghihina ay naglaho. Ang kanyang balanse ay naging matatag at wala siyang anumang takot. Ang tanong ngayon ay paano malulunasan ang kakulangan sa vitamin D? Una, dapat ninyong malaman ang inyong kasalukuyang antas. Magtanong sa inyong doktor tungkol sa pagkuha ng blood test para sa 25-hydroxy vitamin D. Huwag tanggapin ang hula o pagpapalagay lamang. Alamin ang tiyak na numero. Mayroong kakulangan o deficiency kung ang inyong numero ay mababa sa 30. Ang sinumang nasa pagitan ng 30 at 40 ay itinuturing na insufficient o hindi sapat. Pagdating sa kalusugan ng buto at kalamnan, dapat ninyong puntiryahin ang pagitan ng 40 at 60. Ang matatabang isda tulad ng salmon tanigi at sardinas na nahuli sa karagatan ay ang pinakamahusay na pinagkukunan ng vitamin D sa pagkain. Humigit kumulang 450 IU ang makukuha mula sa pagkain ng 3 onsa o halos isang hiwa ng isda. Ang bawat pula ng itlog ay may humigit kumulang 40 IU. Gayunpaman, narito ang katotohanan. Napakahirap makakuha ng sapat na vitamin D mula sa pagkain lamang, kaya halos imposible ito. Ang pag-inom ng suplemento ay kinakailangan para sa karamihan ng mga nakatatanda. Bilang pangkalahatang tuntunin, ipinapayo ko ang pag-inom sa pagitan ng 1,000 at 2,000 IU ng vitamin D3 sa araw-araw para sa pagpapanatili o maintenance. Gayunpaman, kung kayo ay may kakulangan, maaaring mangailangan kayo sa pagitan ng 4,000 at 5,000 IU araw-araw sa loob ng ilang buwan upang muling maitayo ang inyong mga imbakan. Laging kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa bagay na ito, lalo na kung kayo ay nakakaranas ng mga problema sa bato o umiinom ng mga partikular na gamot. Lumipat tayo sa susunod na paksa na siyang sustansya na gumagana kasabay ng vitamin D upang matiyak na ang inyong mga buto ay mananatiling matibay at ang inyong mga kalamnan ay patuloy na gumana ng epektibo. Ito ay ang calcium. Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang calcium ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga buto. Ngunit narito ang isang bagay na dapat nilang malaman. Ang calcium ay may ganap na mahalagang papel sa pag-urong o kontraksyon ng mga kalamnan. Kapag ang isang kalamnan sa inyong binti ay umuunat, ang calcium ay binubomba papasok sa mga muscle cells na nagiging dahilan upang ang kalamnan ay kumilos. Ang epektong ito ay nangyayari sa bawat solong pagkakataon. Ang calcium ay itinutulak pabalik palabas ng kalamnan kapag nais ninyong magdulot ng pagre-relax sa kalamnan na iyon. Ito ay isang walang katapusang siklo
na nangyayari ng libu-libong beses bawat araw. Kapag hindi kayo kumukonsumo ng sapat na calcium, ang inyong mga kalamnan ay hindi makakakilos sa tamang paraan na nagreresulta sa pakiramdam ng panghihina, pamumulikat, at isang magiwang at hindi mapagkakatiwalaang pakiramdam sa inyong mga binti. Ito ang issue na kinakaharap ng karamihan sa mga nakatatanda. Kapag ang isang babae ay umabot na sa edad na bimayta, siya ay nakakaranas ng pagbaba sa bone mass o siksik ng buto na 1% bawat taon. Sa edad na 65, ang mga lalaki naman ay nagsisimulang makaranas ng pagkawala ng bone mass. Dahil ang antas ng calcium sa dugo ay mahalaga para sa tamang paggana ng puso at paghahatid ng senyales sa ugat, kung hindi kayo kumukonsumo ng sapat na dami ng calcium sa pamamagitan ng inyong pagkain, ang inyong katawan ay kukuha ng calcium mula sa inyong mga buto upang mapanatili ang antas sa inyong dugo sa tamang level. Upang mapanatili ang paggana ng mga sistemang iyon, epektibong isasakripisyo ng inyong katawan ang tibay ng inyong mga buto. Sa paglipas ng panahon ito ay maaaring magresulta sa osteoporosis mga bali at ang nakukubang postura na karaniwan sa maraming matatanda. Ayon sa mga natuklasan, 60 ng mga kababaihan na higit sa edad na 100 at 40 ng mga kalalakihan ay hindi kumukonsumo ng dami ng calcium na iminumungkahi para sa pang-araw-araw na konsumo. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga buto na nabali. Ang mga pulikat sa kalamnan ay sintomas ng mababang calcium, lalo na ang matitinding pulikat sa binti na nangyayari sa gabi at nagiging dahilan upang magising kayo sa matinding sakit. Ang inyong balanse at koordinasyon ay magdurusa bilang resulta. Ang inyong mga binti ay magiging pakiramdam na hindi maasahan at matigas dahil dito. Dagdag pa rito, kapag isinama sa kakulangan ng vitamin D, inihahanda nito ang entablado para sa isang perpektong bagyo ng mga bali at pagtumba. Nais kong ikuwento sa inyo ang tungkol kay Lola Doray, isang babae mula sa Baguio na 81 taong gulang at kumbinsido na siya ay nagkakaroon ng rayuma o arthritis. Kapag nagigising siya sa umaga, ang kanyang mga binti ay hindi karaniwang masakit at naninigas. Sa sandaling maabot niya ang dulo ng kalsada, ang kanyang mga binti ay sobrang higpit na halos hindi na siya makagalaw. Bilang resulta, nagpasya siyang itigil ang paglalakad sa umaga. Ilang mga gamot na anti-inflammatory ang inireseta ng kanyang doktor, ngunit hindi ito naging kapaki-pakinabang. Habang sinusubaybayan namin ang kanyang pagkonsumo ng calcium, nalaman namin na siya ay nakakakuha lamang ng humigit kumulang 700 malanam bawat araw na wala pa sa sangkapat ng kung ano ang kanyang kailangan. Unti-unti naming itinaas ang kanyang pang-araw-araw na pagkonsumo ng pagkain at mga suplemento sa kabuuang at sa loob ng 3 linggo, nagsimula siyang makaranas ng pagbawas sa paninigas na kanyang nararanasan. Sa loob ng 2 buwan, nagawa niyang ipagpatuloy ang kanyang mga paglalakad sa umaga nang hindi nakakaranas ng anumang hirap. Ang mga ang mga produktong galing sa gatas o dairy ay ang pinakaepektibong pinagkukunan ng calcium sa pagkain. Humigit kumulang 300 mg ang matatagpuan sa isang tasa ng gatas.
Nasa 300 hanggang 400 milyan naman ang matatagpuan sa isang tasa ng yogurt. Ngunit paano kung hindi kayo kumakain ng mga produktong dairy, mayroon kayong mapagpipilian. Ang mga berdeng madadahong gulay at maging ang dilis at sardinas ay mahuhusay na tagapagbigay ng sustansyang ito. Ang isang 3 onsa na serving ng sardinas o dilatang salmon na kasama ang tinik ay katumbas ng 300 hanggang 400 mg ng calcium. Ang tokwa na gawa sa calcium sulfate ay maaaring maglaman ng hanggang 400 mg sa kalahating tasa. Gayunpaman, narito ang isang mahalagang punto. Sa anumang oras, ang inyong katawan ay may kakayanan lamang na sumipsip ng humigit kumulang 500 mg ng calcium. Kapag kayo ay umiinom ng mga suplemento, mahalagang paghiwalayin ang oras ng pag-inom sa halip na inumin ang 1,000 mg ng sabay-sabay. Dapat kayong uminom ng 500 mg sa umaga at 500 mg sa gabi. Mahalagang tandaan na ang calcium ay pinaka-epektibo kapag kinonsumo kasabay ng vitamin D at pagkain. Pinapataas ng vitamin D ang pagsipsip ng calcium sa inyong bituka. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nagiging dahilan upang maapektuhan ang inyong mga binti sa paraang hindi naiisip ng karamihan. Ito ay ang inyong nervous system o sistema ng ugat. Ang lakas ng inyong mga kalamnan ay direktang proporsyonal sa lakas ng mga ugat na kumokontrol sa mga ito. Ang mga elektrikal na utos na ipinapadala mula sa inyong utak ay naglalakbay pababa sa inyong spinal cord at pagkatapos ay palabas sa mga peripheral nerves patungo sa bawat kalamnan sa inyong katawan. Ang mga senyales na ito ay nakikipag-usap sa inyong mga kalamnan kung kailan sila dapat kumilos, gaano kalakas, at kung kailan sila dapat mag-relax. Ngunit ito ang nangyayari sa milyon-milyong senior citizen. Ang mga daanan ng ugat na ito ay nasisira bilang resulta ng kakulangan sa isang mahalagang bitamina. Ito ay ang vitamin B12. Ang pagpapanatili ng proteksyon na bumabalot sa inyong mga ugat na kilala bilang myelin sheath sa maayos na kondisyon ay nangangailangan ng vitamin B12 bilang mahalagang sangkap. Isipin ninyo ito na parang insulasyon o balat na nakapalibot sa isang kable ng kuryente. Kung ang mga elektrikal na kuryente ay hindi tamang nababalutan, sila ay tatagas. Sila ay magugulo at hindi makakarating sa kanilang destinasyon sa tamang paraan. Kapag ang ganitong bagay ay nangyari sa mga ugat na kumokontrol sa inyong mga binti, makakaranas kayo ng mga sintomas na talagang nakakatakot. Ilan sa mga sintomas ay kinabibilangan ng pangingingle pakiramdam na parang tinutusok o nasusunog pamamanhid sa mga paa, panghihina, mahinang koordinasyon, at malaking pagtaas sa panganib ng pagtumba. Ang pinaka nakakatakot na aspeto ay ang kakulangan sa B12 ay madalas na nabubuo ng unti-unti sa paglipas ng mga taon na nangangahulugang hindi namamalayan ng mga individual ang nangyayari hanggang sa ang pinsala ay maging malala na. Narito ang nakakabahalang istatistika na hindi tinatalakay ng karamihan sa mga medikal na profesional. Natuklasan ng mga pag-aaral na higit sa 40% ng mga tao na nasa edad 60 pataas
ay may mga antas ng B12 na mababa o borderline low. At habang tumatanda kayo, nagiging mas malala ito. Pagkalipas ng edad na 70, ang porsyentong iyon ay tumataas sa higit sa 60 para. Bakit nga ba ang mga matatandang tao ay may mataas na posibilidad ng kakulangan sa B12? Ang asido mula sa sikmura ang salarin dito. Upang masipsip ang vitamin B12, kailangan ninyong magkaroon ng sapat na asido sa sikmura upang ihiwalay ito mula sa mga protina na kasama sa pagkain. Ang tiyan ng isang individual ay gumagawa ng mas kaunting asido habang sila ay tumatanda. Halos kalahati na lamang ng asido sa sikmura na ginagawa ng isang tao noong sila ay 20 taong gulang ang ginagawa sa oras na maabot nila ang edad na 60. Kahit na kumain kayo ng maraming pagkain na mataas sa beta-12, ang inyong katawan ay makakasipsip ng mas kaunti nito kung mayroon kayong mas kaunting asido. At narito pa ang isang elemento na may epekto sa milyon-milyong senior citizen. Ito ay ang mga gamot. Kung kayo ay umiinom ng mga gamot para sa heartburn o acid reflux tulad ng omeprazole o mga antacid, pinipigilan ninyo ang pagbuo ng asido sa sikmura na nagpapahiwatig na pinipigilan din ninyo ang pagsipsip ng vitamin B12. Naipakita rin sa mga pag-aaral na ang paggamit ng metformin para sa diabetes ay maaaring magbawas sa dami ng beta-12 na nasisipsip ng 30 to 40%. Sa madaling salita, kahit na sinusunod ninyo ang tamang dieta, maaari pa rin kayong makaranas ng matinding kakulangan dahil ang inyong mga gamot ay humahadlang sa pagsipsip nito. Nais kong ikuwento sa inyo ang tungkol kay Lolo Roberto, isang lalaki mula sa Batangas na 74 taong gulang at bumisita sa akin dahil lagi siyang natutumba. Minsan siya ay naglalakad at ang kanyang paa ay bigla na lamang sasayad o kakaladkad o di kaya ay mamimintis siya ng hakbang at matitisod. Ang kanyang asawa ay labis na natatakot. Pumunta siya sa isang neurologist na nagsagawa ng mga pagsusuri upang alisin ang posibilidad ng stroke, Parkinson's disease o multiple sclerosis. Ang lahat ay bumalik sa normal na estado. Sa wakas may sumuri sa kanyang antas ng beat at nalaman na ito ay 170 picogram per milliliter. Bagaman ang normal na saklaw ay nagsisimula sa 200, gusto nating makita ang mga antas na mas mataas sa 400 upang makamit ang optimal na paggana ng ugat. Sa literal na kahulugan, ang mga ugat ni Lolo Roberto ay nagmamakaawa para sa vitamin B12. Nagsimula kaming magbigay ng mga sublingual B12 tablets o yung natutunaw sa ilalim ng dila na naglalaman ng 1,000 micrograms ng B12 araw-araw. At nagbigay din kami ng serye ng B12 injections upang mabilis na maibalik ang kanyang mga imbakan. Ang pamamanhid na nararanasan niya sa kanyang mga paa ay nagsimulang guminhawa sa loob ng 1 buwan. Bago lumipas ang 3 buwan, ang kanyang koordinasyon ay bumalik sa normal at hindi na siya nakaranas pa ng isa pang pagtumba mula noon. Ang mga produktong galing sa hayop ay ang pinakaepektibong pinagkukunan ng vitamin B12 sa pagkain. Mayroong humigit kumulang 60 micrograms sa 3 onsa ng atay ng baka. Gayunpaman, harapin natin ang katotohanan. Hindi lahat ay kumakain ng atay.
Mayroon ding B12 sa mga halaan o tulya, salmon at karne ng baka. Mayroon ding kalahating microgram sa bawat itlog. Gayunpaman, narito ang problema. Sa kabila ng katotohanan na kinokonsumo ninyo ang mga pagkaing ito ng regular kung kayo ay higit sa edad na 60, kung umiinom kayo ng mga gamot na pumipigil sa asido, o kung mayroon kayong anumang problema sa panunaw, malaki ang posibilidad na hindi kayo nakakasipsip ng sapat na B12 mula sa pagkaing inyong kinakain. Dahil dito, mariin kong ipinapayo na halos lahat ng aking pasyente na higit sa 10 taong gulang ay uminom ng B12 supplement. Kahit na inumin sa malalaking kantidad ang vitamin B12 ay ligtas na ikonsumo dahil ito ay water-soluble o natutunaw sa tubig. Ang B12 na ibinibigay ng sublingual o ang anyo na natutunaw sa ilalim ng dila ay umiiwas sa problema ng asido sa sikmura at direktang nasisipsip sa daluyan ng dugo. Sa pangkalahatan, ipinapayo ko na ang karamihan sa mga matatanda ay uminom ng 1,000 micrograms araw-araw. Makipagtulungan sa inyong doktor upang matukoy ang inyong mga antas. Ngayon, pag-usapan natin ang mga nakapangingilabot na pulikat sa binti na nangyayari sa gabi na nakakaapekto sa napakaraming matatanda. Pamilyar kayo sa tinutukoy ko. Kayo ay mahimbing na natutulog nang bigla na lamang ang kalamnan sa inyong binti ay nagsisimulang manigas at nagdudulot sa inyo ng matinding sakit. Mapapaiyak kayo at hahawakan ang inyong binti sa pagtatangkang unat ito. Pakiramdam ay parang sinusubukan ng inyong kalamnan na punitin ang sarili nito. Kung ito ay isang bagay na inyong naranasan at kung kayo ay higit sa edad na 60, malaki ang posibilidad na kailangan ninyong matuto tungkol sa magnesium. Isa sa pinakamahalagang tungkulin na ginagampanan ng magnesium sa inyong katawan ay ang pagpaparelax ng inyong mga kalamnan. Ang magnesium ay ang sangkap na nagbibigay hudyat sa inyong kalamnan na mag-relax muli kapag nagkaroon na ng paggalaw o contraction. Ang inyong mga kalamnan ay mananatili sa kondisyon ng pag-igting o tensyon kung hindi kayo kakain ng angkop na dami ng magnesium na malamang na magresulta sa mga espasem pulikat, panginginig at pakiramdam ng paninigas. Ayon sa ilang pag-aaral, 70% ng mga tao ay hindi kumukonsumo ng sapat na dami ng magnesium. Higit pa rito, ang pagsipsip ng magnesium ay bumababa habang tumatanda at maraming gamot na karaniwang ibinibigay sa mga senior citizen ang umuubos sa antas ng magnesium. Ang magnesium ay inilalabas sa ihi ng mga diuretics o pampaihi na karaniwang inirereseta sa mga matatandang pasyente para sa paggamot ng alta presyon. Ang antas ng magnesium sa katawan ay maaari ring maubos kahit ng matagal na stress. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Aling Pat, isang ginang mula sa Pampanga na 19 taong gulang at nakakaranas ng mga pulikat sa binti 3 o 4 na beses sa isang linggo. Sinubukan ni Aling Pat na matulog. Bukod sa pagiging pagod at masungit, ang kalidad ng kanyang buhay ay lumalala ng husto. Sinubukan na niya ang pag-uunat, masahe at lahat ng iba pa. Walang solusyon ang gumana ng maayos. Nang sukatin namin ang kanyang antas ng magnesium ito,
ay bahagya lamang sa loob ng normal na saklaw. Binigyang diin ko na ang anormal ay hindi nangangahulugang optimal o pinakamahusay. Sinimulan namin siyang bigyan ng magnesium glycinate sa dosis na 300 plana bago matulog at sa loob ng 1 linggo, ang dalas ng kanyang mga pulikat ay nabawasan ng 50%. Pagkaraan ng 3 linggo, tuluyan na silang nawala. Sinabi niya sa akin na nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi at gumigising na presko ang pakiramdam. Ang mga gulay na may madidilim na berdeng dahon tulad ng spinach, kangkong at malunggay ay mayaman sa magnesium. Maaari rin kayong makakuha ng maraming sustansya mula sa mga buto at mani. Mayroong higit sa 200 miligrama sa sangkapat na tasa ng buto ng kalabasa. Ang mga legumes kabilang ang munggo at iba pang beans ay mahusay na pinagkukunan din. Kahit ang maitim na tsokolate na may mataas na cacao content ay mayroon ding magnesium. Gayunpaman, mahalagang tandaan na dapat itong kainin ng katamtaman lamang. Pagdating sa mga suplemento, karaniwan kong iminumungkahi sa karamihan ng mga nakatatanda ang pag-inom ng pagitan sa 200 at 400 mililinggaman ng magnesium araw-araw. Ang anyo o klase ng magnesium ay mahalaga. Ang magnesium glycinate ay isang uri na madaling masipsip ng katawan at may mas mababang panganib na magdulot ng sakit ng tiyan kumpara sa ibang uri. Sa kabilang banda, ang magnesium citrate ay madali ring masipsip, ngunit maaari itong magkaroon ng epekto na parang pampadumi na nakikita naman ng iba na kapaki-pakinabang kung sila ay madalas na tinitibi. Dahil ang magnesium ay may nakaka-relax na epekto at maaaring mapabuti ang kalidad ng tulog, inire-rekomenda na inumin ito sa gabi. Kung nais ninyong maiwasan ang anumang problema sa tiyan, magsimula sa mas mababang dosis at dahan-dahan itong itaas. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mineral na malamang ay hindi ang unang bagay na pumapasok sa isip pagdating sa lakas ng binti, ngunit ito ay talagang napakahalaga. Ang potassium. Ang balanse ng tubig sa inyong mga selula o cells, ang pamamahala ng mga mensahe ng ugat at ang koordinasyon ng paggalaw ng kalamnan ay lahat ng mga tungkulin na pinagtutulungang gawin ng potassium at sodium. Ang isang tumpak na balanse ng potassium sa loob ng mga cells at sodium sa labas ng mga cells ay kinakailangan para sa tamang paggana ng inyong mga kalamnan. Ang panghihina, pagkapagod, panginginig ng kalamnan at kahirapan sa koordinasyon ay mga sintomas na lumalabas kapag ang balanseng ito ay nasira. Ano ang nakakabahalang uso sa mga senior citizen upang gamutin ang alta presyon o mga isyu sa puso? Maraming tao sa kanilang katandaan ang niresetahan ng diuretics o mga gamot na pampaihi. Ang mga gamot na ito ay responsable sa pagpapalabas ng potassium mula sa katawan. Ayon sa mga natuklasan ng isang pag-aaral, humigit kumulang 4% ng mga matatandang umiinom ng diuretics ay nagdurusa sa mababang antas ng potassium. Higit pa rito, ang mga sintomas ay madalas na malabo sa simula. Posibleng makaranas kayo ng bahagyang pagtaas ng pagkapagod at kaunting pagbaba ng lakas. Kahit pagkatapos lamang ng kaunting aktibidad,
ang inyong mga binti ay maaaring makaramdam ng bigat. Ang inyong mga kalamnan ay maaaring mamulikat paminsan-minsan. Sa kabilang banda, habang lumilipas ang panahon at patuloy na bumababa ang antas ng potassium, ang mga sintomas ay nagiging mas malala at ang posibilidad na makaranas ng malalaking komplikasyon tulad ng hindi regular na tibok ng puso ay tumataas. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Lolo Will, isang retiradong karpintero na 77 taong gulang at umiinom ng diuretic para sa kanyang presyon sa loob ng 10 taon. Siya ay sanay sa trabaho at hindi tamad, ngunit sa paglipas ng nakaraang taon, napansin niya na ang kanyang mga binti ay nagiging unti-unting mahina. Sa pagtatapos ng ilang kanto ng paglalakad, pakiramdam niya ay pagod na siya. Pagkatapos ng anumang uri ng pisikal na aktibidad, ang kanyang mga kalamnan ay nagsisimulang manigas. Sinabi ng doktor ni Lolo Will na ito ay bahagi lamang ng natural na proseso ng pagtanda, ngunit alam niya na mayroong hindi tama. Sa wakas, ang kanyang antas ng potassium ay sinukat at naalaman na ito ay delikadong mababa sa 2.8 milliequivalents per liter. Nangyari ito matapos siyang muntik ng himatayin ng tumayo. Sa karaniwan, ang saklaw ay dapat nasa pagitan ng 3.5 at 5. Pinalitan namin ang kanyang gamot sa presyon sa isang uri na hindi mabilis umubos ng potassium. Tinaasan namin ang dami ng potassium na kinokonsumo niya sa pagkain at nagdagdag kami ng potassium supplement habang maingat na sinusubaybayan ang kanyang pag-unlad. Sa pagtatapos ng unang 2 linggo, iniulat ni Lolo Will na pakiramdam niya ay bumata siya ng 20 taon. Ang kanyang sigla ay bumalik. Nakaranas siya ng panibagong lakas sa kanyang mga binti at ang pamumulikat ay tuluyang naglaho. Kilala ang saging bilang isa sa mga pinaka-epektibong pinagkukunan ng potassium. Nasa 400 mg ang matatagpuan sa isang katamtamang laking saging. Gayunpaman, may mga mapagkukunan na mas maaasahan pa. Higit sa 500 mg ang matatagpuan sa isang katamtamang laking kamote. Higit sa 800 mg na naman ang nasa isang tasa ng nilutong spinach o kangkong. Ang kalahating tasa ng white beans ay naglalaman ng halos 600 mg. Ang isang abokado ay naglalaman ng higit sa 700 mg ng potassium na ginagawa itong isa sa pinakamalakas na mapagkukunan nito. Ang isang tasa ng sabaw ng buko ay naglalaman ng humigit kumulang 6 na ginagawa itong napakainam na inumin. Isang bagay na napakahalagang intindihin tungkol sa mga potassium supplement ay ito. Sa kaibahan sa karamihan ng ibang bitamina at mineral, ang pinakamataas na limitasyon para sa mga tableta ng potassium ay mababa lamang. Ito ay dahil ang labis na dami ng potassium ay maaaring maging mapanganib lalo na sa mga may problema sa bato. Isinasaalang-alang na ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan ay humigit kumulang 4,700 mg. Malinaw na ang mga tableta o suplemento lamang ay hindi magiging sapat. Kailangan ninyong mag-focus sa mga pagkain na mataas sa potassium. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bitamina na ang karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig na may kaugnayan sa lakas ng binti at pagkilos. Gayunpaman,
ito ay talagang mahalaga, ang vitamin K. Sigurado akong alam ninyo na ang vitamin D at calcium ay parehong kapaki-pakinabang sa mga buto. Gayunpaman, ang vitamin K ay ang mineral na nagsisiguro na ang calcium ay talagang nasisipsip ng inyong mga buto sa halip na maipon sa inyong mga ugat ng dugo at maging sanhi ng pagbara. Ang vitamin K ay nagsisilbing taga-activate ng mga protina na nagdidikit ng calcium sa inyong mga buto, kaya pinapaganda ang siksik at tibay ng mga ito. Kung hindi kayo kakain ng angkop na dami ng vitamin K, kahit na kumain kayo ng sandamakmak na calcium at vitamin D, ang inyong mga buto ay hindi magiging mas matibay at ang posibilidad na kayo ay mabalian ay mananatiling mataas. Ang vitamin K ay matatagpuan sa dalawang magkaibang anyo, vitamin K1 na halos eksklusibong matatagpuan sa mga madadahong gulay at vitamin K2 na matatagpuan sa mga pagkaing binuro o fermented pula ng itlog at mga produktong galing sa hayop. Ipinakita ng pananaliksik na ang K2 ay partikular na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Natuklasan ng isang pagsusuri na ang mga babaeng menopause na kumonsumo ng mas maraming vitamin K ay may mga buto na mas matibay at 40% na mas mababang panganib ng pagkabali ng balakang o hip fracture kumpara sa mga kumonsumo ng mas kaunti. Kaya narito ang problema. Ang mga gulay ay nagbibigay sa karamihan ng sapat na vitamin K1, ngunit ang makabagong dieta ay kulang na kulang sa vitamin K2. Ang bitaminang ito ay nakuha ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pagkain ng mga binurong pagkain at laman-loob na mga pangunahing pagkain noon. Maliban na lang kung partikular kayong kumakain ng natto, isang Japanese food sauerkraut o mga espesyal na keso, ang karamihan sa mga individual sa lipunan ngayon ay nakakakuha ng napakakaunting K2. Si Lola Ellen, na 84 taong gulang, ay dumanas na ng 2 bali sa kanyang gulugod. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo sa kabila ng katotohanan na siya ay umiinom ng calcium at vitamin D ayon sa reseta ng kanyang doktor, ang resulta ng kanyang bone density scan ay patuloy na lumalala. May kakaibang nangyari nang magdagdag kami ng vitamin K2 sa kanyang routine na binubuo ng 180 micrograms bawat araw. Ang kanyang sumunod na bone scan, makalipas ang 1 taon, ay nagpakita na siya ay bumuti sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mga buto ay nagiging mas matibay. Ang kanyang postura ay bumubuti at sinabi niya sa akin na nararamdaman niya ang pagtaas ng kanyang kumpiyansa kapag siya ay gumagalaw dahil hindi na siya gaanong takot na matumba at mabalian. Ang pagkain ng madadahong gulay ay mabuting paraan upang makakuha ng vitamin K1. Ang broccoli repolyo at iba pang gulay ay mahusay na tagapagbigay nito. Upang makakuha ng vitamin K2 na sa tingin ko ay mas mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng buto, kailangan ninyong maging maparaan. Ang pinakamayamang pinagkukunan ay natto, ngunit aminin natin, hindi ito lasang gusto ng karamihan. Ang K2 ay matatagpuan din sa mantikilya at keso at sa pula ng itlog. Sa pangkalahatan, ipinapayo ko ang pag-inom sa pagitan ng 100 at 200 micrograms
ng anyong MK7 ng vitamin K2 araw-araw. Isang bagay na dapat tandaan, bago uminom ng anumang vitamin K supplement, dapat kayong kumonsulta sa inyong doktor kung kasalukuyan kayong umiinom ng warfarin o Coumadin na pampalabnaw ng dugo. Talakayin naman natin ngayon ang huling sustansya sa ating listahan na siyang nagsisilbing pandikit na humahawak sa lahat ng ito ng magkasama ang vitamin B6. Mayroong higit sa 100 aktibidad ng enzyme na kasangkot ang bitaminang ito sa loob ng inyong katawan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang papel na ginagampanan nito para sa kalusugan ng binti ay sa metabolismo ng protina, paglikha ng mga neurotransmitters at pagbuo ng mga pulang selula ng dugo. Ang inyong mga kalamnan ay binubuo ng protina at ang vitamin B6 ay kinakailangan para sa pagdurog ng protina mula sa pagkain at paggamit ng protinang iyon sa pagbuo at pagkumpuni ng kalamnan. Bukod pa rito, ang B6 ay mahalaga para sa produksyon ng mga kemikal sa utak tulad ng serotonin at dopamine na nakakaimpluwensya sa inyong mood, motibasyon at maging sa inyong karanasan ng sakit at pagkapagod. Narito ang paliwanag kung bakit ang kakulangan sa B6 sa mga matatanda ay napakatuso. Ang mga sintomas ay hindi tiyak at madaling ipagwalang bahala. Nakakaramdam kayo ng pagkapagod ng pagiging mas mahina kaysa sa dapat at posibleng pagiging lito o makalimutin. Mayroon kayong masakit na kalamnan kahit na kaunting ehersisyo lamang ang ginawa ninyo at inaabot ng napakatagal bago makarecover. Posibleng magkaroon kayo ng pangingingle o pamamanhid sa inyong mga kamay at paa. Bukod sa pagiging malungkot, kayo ay mainipin. Ang karamihan sa mga medikal na propesyonal at pasyente ay naniniwala na ito ay natural na bahagi ng proseso ng pagtanda. Gayunpaman, hindi ito tipikal. Ito ang paraan ng inyong katawan upang ipaalam sa inyo na hindi ito nakakatanggap ng nutrisyon na kailangan nito. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na sa pagitan ng 10 at 30% ng mga tao na nasa kanilang katandaan ay may hindi sapat na antas ng vitamin B6. Bukod pa rito, ang ilang mga gamot ay nagpapalala sa kondisyon. Posibleng bumaba ng husto ang inyong antas ng vitamin B6 kung kayo ay umiinom ng gamot para sa rayuma o ilang mga antidepressant. At narito ang isang bagay na nangyayari sa milyon-milyong senior citizen. Ang anumang kondisyon na nagdudulot ng matagalang pamamaga o inflammation tulad ng arthritis, diabetes o sakit sa puso ay nagiging dahilan upang gamitin ng inyong katawan ang B6 ng mas mabilis kaysa sa normal na nagreresulta sa pagtaas ng inyong pangangailangan. Nais kong ikukwento sa inyo ang tungkol kay Lolo Francisco, isang dating mananakbo o runner mula sa Iloilo na 71 taong gulang. Siya ay nakikipagbuno sa tinatawag niyang exercise intolerance o hindi na makapag-ehersisyo. Maglalakad lamang siya na isang bagay na hindi mahirap para sa kanya noon. At sa sumunod na araw, pakiramdam niya ay masakit ang katawan at pagod na parang katatapos lang tumakbo ng marathon. Ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay mahina at nananakit. Siya ay nalulungkot at nadidismaya at pakiramdam niya ay binigo siya ng kanyang katawan. Natukoy na ang kanyang antas ng vitamin B
ay mababa nang suriin namin ito. Nagsimula siyang uminom ng 15 pa na miligan ng regular at sa loob ng 3 linggo nakita niya ang isang makabuluhang pagbuti sa kanyang kondisyon. Nakaranas siya ng pagbuti sa kanyang antas ng enerhiya, mas mabilis na paggaling ng kanyang mga kalamnan at pangkalahatang pagbaba ng kanyang pakiramdam ng panghihina. Pagdating sa pagkain, ang manok ay kabilang sa mga nangungunang nagbibigay ng vitamin B6. Ang matatabang isda tulad ng tuna at salmon ay mayaman din dito. Nakakagulat, ang mga patatas parehong kamote at puting patatas ay mahusay ding pinagkukunan. Sagana rin ang B6 sa saging at mga garbanzos dahil ang pagsipsip ay bumababa habang tumatanda. Maraming matatanda ang makikinabang sa pag-inom ng suplemento. Ang karamihan sa mga senior citizen ay dapat uminom sa pagitan ng 1.5 at 2 miligram ng vitamin B6 araw-araw. Minsan ay ginagamit ang mas matataas na dosis, ngunit dapat lamang itong gawin sa ilalim ng gabay ng doktor dahil ang napakataas na dosis ng vitamin B6, higit sa 200 mg bawat araw sa mahabang panahon, ay maaaring magdulot ng pinsala sa ugat. Kaya tandaan, ang sobra ay hindi laging mas mabuti. Kaya ngayon ay alam na ninyo ang 7 sustansya na may potensyal na mapabuti ang kalusugan ng inyong mga binti. Ibalik ang inyong balanse, alisin ang mga nakakainis na pulikat, at tulungan kayong maglakad ng may kumpiyansa muli. Vitamin D para sa kalamnan at buto. Calcium para sa tibay at paggalaw. Vitamin B12 para sa ugat. Magnesium para sa pag-relax. Potassium para sa balanse. Vitamin K para sa direksyon ng calcium. At vitamin B6 para sa enerhiya at pagkumpuni. Sa kabilang banda, gusto kong intindihin ninyo ang sumusunod. Ang pag-aakala na ang pag-inom lamang ng ilang bitamina at pag-asa sa pinakamabuti ay hindi sapat. Ang pagkuha ng kontrol sa inyong kalusugan at inyong kinabukasan ang pangunahing focus ng talakayang ito. Mayroong desisyon na kailangang gawin ng bawat nakatatanda na nakikipagbuno sa mahinang binti o takot sa pagtumba. Ang sabi ng karamihan ay ito raw ay hindi maiiwasang aspeto ng pagtanda at wala na kayong magagawa kundi gumamit ng tungkod at maghintay sa tadhana. Maaari ninyong tanggapin ang kaisipang ito, o maaari ninyong kilalanin na ang inyong katawan ay nagtatangkang magparating ng mensahe sa inyo na ang mga sintomas na ito ay mga babala at hindi kapalaran, at na meron kayong kakayahan na baguhin ang takbo ng inyong buhay. Isipin ninyo kung paano magiging iba ang inyong buhay kung kaya ninyong mabawi ang lakas ng inyong mga binti. Kahit sandali lang, subukan ninyong ilarawan sa isip ang inyong sarili na dumadalo sa graduation o birthday ng inyong apo nang hindi nag-aalala sa pag-akyat sa hagdan. Isipin ninyo ang inyong sarili na namamalengke at binubuhat ang mga bayong ng walang tulong. Isipin ninyo na nakakapunta kayo sa banyo sa gabi ng walang takot. Ang mga pangarap na ito ay hindi imposible. Karapatan ninyong tamasahin ang mga aktibidad na ito araw-araw ng walang takot at hindi umaasa sa tulong ng ibang tao. Simula ngayon, nais kong gawin ninyo ang sumusunod. Una, maging tapat kayo
sa inyong sarili tungkol sa estado ng kalusugan ng inyong binti? Nararamdaman ba ninyo ang mga babalang tinalakay natin? Kung oo, huwag ninyong ipagwalang bahala. Makipag-usap sa inyong doktor. Humiling ng mga blood test para sa vitamin D, B12, magnesium, potassium, B6, at kung maaari pati vitamin K. Alamin ninyo ang inyong tunay na numero. Pangatlo, suriing mabuti ang inyong kinakain. Kumakain ba kayo ng mga pagkaing mayaman sa mga sustansyang ito? Isaalang-alang ang pag-inom ng mga kinakailangang suplemento at makipagtulungan sa inyong healthcare professional. Huwag ninyong isipin na kailangang ayusin ang lahat sa isang iglap. Magsimula sa isang maliit na pagbabago. Marahil ito ay ang pagdagdag ng vitamin D supplement. Marahil ay dapat ninyong subukan na damihan ang gulay sa inyong tanghalian. Posibleng ang pagpapalit ng puting kanin o tinapay sa kamote ay magresulta sa mas mataas na potassium. Kahit maliliit na pagbabago, kapag ginawa ng regular, ay nagbubunga ng malaking resulta. Kahit sa edad na 70, 80 o 90 ang inyong katawan, ay may pambihirang kakayahan na bumangon. Kung ibibigay ninyo ang kailangan nito, susuklian kayo nito ng mas mabuting paggana at kalayaan. Hayaan ninyong magkuwento ako ng isang huling anekdota na makakatulong upang maunawaan ninyo ang lahat. Si Lola Marga, isang matandang babae mula sa Maynila na 80 taong gulang, ay isa sa aking mga pasyente. Pumunta siya sa akin dahil iginigiit ng kanyang anak na babae na pumasok na siya sa isang assisted living facility o home for the aged. Sa nakalipas na kalahating taon, si Lola Marga ay 2 beses nang natumba. Sa tuwing tumatayo siya, napupuno siya ng takot dahil mahina ang kanyang mga binti. Nang isipin niya ang posibilidad na iwanan ang kanyang bahay, ang kanyang hardin, at ang kanyang kalayaan, siya ay labis na nalungkot. Nagsagawa kami ng malawakang pagsusuri at natuklasan na siya ay kulang sa vitamin D, 5B12 levels na borderline low, mababang magnesium, at ang kanyang potassium ay nasa mababang bahagi dahil sa gamot niya sa presyon. Nagpasya kami. Nagbigay kami ng vitamin D supplement. Sublingual B12 ang unang hakbang. Nagdagdag kami ng magnesium glycinate. Ang gamot niya sa presyon ay pinalitan ng uri na hindi umuubos ng potassium. Bukod sa pagpapataas ng dami ng calcium sa kanyang pagkain, tinulungan din namin siyang uminom ng calcium supplement na may kasamang vitamin K2 at B6. Pagkaraan ng 3 buwan, ang anak ni Lola Marga ay tumawag sa akin na umiiyak, ngunit ito ay luha ng ginhawa at tuwa. Ang lakas ni Lola Marga ay tumaas ng malaki at bilang resulta, ipinagpatuloy niya ang kanyang ugali na maglakad-lakad sa kanilang barangay. Napanatili niya ang matatag na balanse. Wala ni isang beses siyang natumba. Ang kanyang hilig sa paghahalaman ay bumalik. Higit sa lahat, ang usapan tungkol sa home for the aged ay hindi na muling nabanggit. Sa kanyang pakikipag-usap sa akin, sinabi ni Lola Marga na pakiramdam niya ay nabawi niya ang kanyang buhay. Ito ang tanong na kailangang sagutin. Ang pag-asa, kalayaan, dignidad, at kalidad ng buhay ay lahat mahahalagang aspeto ng buhay bukod sa mga sustansya. Karapat-dapat kayong tamasahin ang inyong mga huling taon
ng may katatagan, lakas at tiwala sa sarili. Ang mundo ay isang lugar kung saan dapat kayong makagalaw ng walang takot na matumba. Dapat kayong pahintulutang panatilihin ang inyong kalayaan hanggat maaari. Higit pa rito, ang pinakamagandang aspeto ay ang mga lunas ay abot kamay ninyo. Ang inyong pisikal na sarili ay nagnanais na maging matibay. Nais nitong gumana ng kasiyasiya. Ang kailangan ninyong gawin ay ibigay dito ang mga kasangkapan na kinakailangan nito at aalagaan nito ang lahat ng iba pa. Ito ang hamon ko sa inyo. Hindi magandang ideya na maghintay hanggang sa susunod na trahedya, pinsala o pagtumba bago kumilos. Ngayon na ang oras upang kumilos, habang may pagkakataon pa kayong iwasan ang mga paghihirap, sa halip na harapin lamang ang resulta ng nangyari na. Simula ngayon gumawa ng isang munting hakbang. Magtanong tungkol sa inyong vitamin D levels. Subukang uminom ng magnesium bago matulog. Tawagan ang inyong doktor at magpa-appointment. Gawin ang anumang sa tingin ninyo ay kaya ninyong gawin. Dahil ang pag-unlad ay naiipon sa paglipas ng panahon, posible na pagkatapos ng kalahating taon, kayo naman ang magkukwento ng inyong sariling istorya ng pagbawi ng inyong kalayaan. Nais kong anyayahan kayo na ibahagi ang impormasyong ito sa iba pang mga senior citizen sa inyong buhay na maaaring nakikipagbuno sa panghihina ng binti o takot sa pagtumba. Kung nalaman ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, pakiusap na ibahagi ito sa kanila. Kung gusto ninyong mas maraming tao ang makakita ng impormasyong ito, pakiclick ang like button. Dahil kami ay nakatuon sa pagbibigay sa inyo ng impormasyon na parehong base sa siyensya at praktikal, hinihikayat ko kayong mag-subscribe sa aming channel upang kayo ay tumanda ng may sigla at kalayaan. Mag-iwan din ng komento sa ibaba. Mangyaring ipaalam sa akin ang inyong edad, kung taga saan kayo at alin sa mga sustansyang ito ang sa tingin ninyo ay maaaring kulang sa inyong dieta. Binabasa ko ang bawat komento at ang inyong feedback ay nagbibigay daan sa akin upang magbigay ng nilalaman na tumutugon sa inyong mga pangangailangan. Bilang pangwakas, lagi ninyong tatandaan ang mahalagang aral na ito. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo, hindi isang parusa. Huwag ninyong hayaan na ang kakulangan sa nutrisyon ang magnakaw ng inyong kaligayahan. Ang pagkawala ng inyong kalayaan ay hindi isang natural na kahihinatnan. Kung mayroon kayong tamang pag-iisip, tamang impormasyon, at tamang nutrisyon, mapapanatili ninyo ang inyong lakas at kalidad ng buhay sa loob ng maraming taon. Ang inyong mga binti ay naging inyong matalik na kaibigan sa loob ng mahabang panahon. Panahon na upang bigyan sila ng mga mapagkukunan na kailangan nila upang dalhin kayo pasulong ng may tiwala sa hinaharap. Muli ako si Dr. Miguel Santos. Magkita-kita tayo sa susunod na video.